Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Luzon, maayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta po ang inyong gising? Naku, napakabilis talaga ng paglipas ng mga araw, hindi po ba? Parang kahapon lang ay sabay-sabay nating sinalubong ang isang panibagong taon. At ngayong araw nga ay nakalahati na kaagad natin ang unang buwan nito. Sa mabilis na paglipas ng mga araw, mabilis din magbago ang lagay ng panahon. Kaya naman, mahalagang maging handa tayo sa anuman ang magiging lagay nito. Huwag po kayo mag-alala dahil kami na ang bahala sa weather updates. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Maaari niyo pong bisitahin ang aming website and social media accounts para sa iba pang detalye. Ang muli ninyo makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Sunday morning, January 15, 2017. Ako po si Desiree Jonio. At dahil nga all set na ang inyong morning exercise kasama ang pamilya o kaya naman ay barkada, maaari nyo namang sabayan ang pagsikat ni Haring Araw. Yan po ay mangyayari sa ganap na 6:25 AM habang si Haring Araw naman ay lulubog 46 minutes lamang makalipas ang alas 5 mamayang hapon. At sa punto pong ito, makakapanayam na po natin ng live. Wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Shelly Ignacio. Magandang umaga po, Ms. Shelly. Ano na po bang update doon sa ating binabantayang low pressure area sa loob nitong Philippine Area of Responsibility? Anong mga senaryo po ba yung ating inaasahan kaugnay nito? Magandang umaga rin sa Desiree at sa ating mga tagapanood. At para nga dito sa ating binabantayang low pressure area, nahuli po nating namataan sa line 105 km east-northeast yan ng Katarman, Northern Samar. Ay itong LPA na ito ay sa ngayon, ayon po sa mga data na ating nalagap at sa ating mga nakitang mga weather maps, ay mababa pa naman yung chance ang maging ganap na bagyo at maaari itong malusaw o may posibilidad itong malusaw sa loob ng 24 to 48 hours. So ulitin lamang po natin, inaasahan naman pala na mababa pa rin yung chance na lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo yung ating binabantayang low pressure area sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Ang mas maganda pang balita, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Shelly Ignacio, ay maaari na itong malusaw o mag-dissipate within the next 24 to 48 hours. Kaya naman tutok lamang sa mga posibleng update kaugnay niyan. Ito po, Ms. Shelly, na pag-uusapan na lang din natin yung low pressure area. Ano po ba yung dahilan kung bakit hindi ito na-develop sa pagiging isang ganap na bagyo? Ano-ano po ba yung mga factors na kailangan para lumakas ang isang LPA patungo sa isang tropical cyclone? At para nga kaugnay nga dito sa ating binabantayang isang low pressure area, ay mababa yung chance niya maging ganap na bagyo dahil unang-una ay malapit na siya sa kalupaan, yung kanyang vertical wind shear ay hindi na o-organize. So, mababa talaga yung posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo. Kaugnay pa yan yung ating northeast monsoon na nakatutulong para humina ang isang LPA o isang bagyo. Itong mga iba pang mga katangian o iba pang karakteristik na kailangan ng isang bagyo ay dapat siya ay nasa karagatan para siya makapag-gain ng energy para maging ganap na bagyo. At ito naman po, Ms. Shelly, para po sa mga may lakad ngayong araw ng linggo, ano po ba yung kanilang dapat asahan na weather condition base po sa nilalaman ng 5 o'clock AM weather forecast ng Pag-asa? At para nga dito sa magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras, dahil sa ating low pressure area, yung konsentrasyon ng kanyang mga paulan ay nandito sa bandang malaking bahagi ng Kabisayaan at malaking bahagi ng Southern Luzon. So asahan po natin itong probinsya ng Northern at Eastern Samar kasama nitong Catanduanes at Sorsogon. Magkakaroon tayo dyan ng moderate to occasionally heavy rain na maaari ang magdulot ng mga pagbaha doon sa mga babang lugar, samantalang pagguho naman doon sa mga matataas na lugar. So pinapayuhan po yung ating mga mamayan na nakatira doon po sa mga nabanggit na probinsya na mag-ingat. Samantalang sa natitirang bahagi ng Kabisayaan, natitirang bahagi ng Kabikulan at dito sa may Mindoro, Marinduque at Romblon,
Maulap rin po yung kalangitan na ating inaasahan, and then may mga light to moderate po tayong mga paulan. May kasama rin po yung mga thunderstorm. Samantalang dito po sa malaking bahagi ng Luzon ay meron po tayong northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto. Dahil dyan, asahan po natin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang po yung ating kalangitan. And then may mga isolated po tayo ng mga light rains o yung mga panakanakang mga pag-ambon. Dito naman sa may Kabisayaan or dito po sa may Mindanao, ay dahil wala pong weather system na nakakaapekto, bahagyang maulap hanggang sa maulap rin po yung ating kalangitan na ating inaasahan. And then paminsan-minsan or magkakaroon po tayo ng mga pulo-pulo or mga isolated na thunderstorm. Ngunit ito'y panandalian lamang. At reminders lamang po na dahil nga dalawang weather systems yung nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa Philippine Area of Responsibility, partikular na sa ilang bahagi nitong Luzon at Visayas, huwag na lamang kalilimutan ang pagdadala ng mga panangga sa tsansa ng pag-ulan saan man ang inyong mga lakad. Ito naman po, Michelle, last question na lamang. Kahapon po bahagyang nilift yung gale warning. Dito po yan sa ilang baybayin sa ating bansa. Ngayon po ba mayroon na po ba ulit nakataas na gale warning? Dito po yan sa ating mga karagatan. At para nga dito sa kalagayan ng ating karagatan, meron naglift tayo or nagtanggal po tayo ng gale warning nitong nakaraang araw, pero tayo ay nagtaas po uli dahil itong ating northeast monsoon ay lumakas at nagdudulot po ito ng maaalong karagatan na umaabot po yan ng 3.4 to 4.5 meters. So dito po yan, meron po tayong gale warning sa hilagang baybayin ng Hilagang Luzon. Ito po yung mga probinsya ng Batanes, Calayan, Babuyan, hilagang baybayin ng Cagayan at Ilocos Norte. So pinapayuhan po yung ating mamamayang mangisda o yung gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat na wag po munang pumalaot. Ngunit yung mga malaki naman po ay pinapayuhang mag-ingat sa mga matataas na alon. At nakapanayan po natin ng live, wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio. Maraming salamat po, Shelly, sa mga impormasyon at mga paalala na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan ang magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.